Welcome back to the science class kahit hindi naman science yung pag-uusapan natin. Ako nga pala ulit ang professor nyo, Pinoy Heisenberg. At ngayong araw magbabasa na naman tayo ng isang Reddit post. At itong post na nakita ko, yung title niya is Aamin na ba ako kay Kuya Card? Problem/goal. I have this kwento. I'm living alone in an apartment kasi here sa Makati. And every time na binibigay ni Kuya yung kuryente bill namin, lagi siyang may pa-suspense moment pag nire-reveal niya yung amount. Like yung kay Kuya Will sa Pera o Bayong. Parang ganon, as in dahan-dahan niyang nire-reveal yung bill gamit pa yung envelope. Context. So ito na nga, ayoko kasi basagin yung trip ni Kuya. Pero kasi may Meralco app ako. So every time na ginagawa niya yung suspense moment niya, alam ko na talaga kung magkano yun. So, sabayan ko na lang ba yung amats niya or aaminin ko na? As a people pleaser kasi baka ma-disappoint siya. Bali ayun yung kwento ng nag-post dito. And yung una ko nga nabasa tong title ng post is kala ko talaga aamin na siya sa guard dahil may gusto siya dun sa guard. Pero ito pala yung plot twist ng kwento. About pala dun sa bill ng kuryente nila. And ayun, siguro yung trabaho dito ng mga guard sa atin dito sa Pilipinas is kung hindi ako nagkakamali, yung average work hours nila is siguro nasa 10 to 12 hours siguro araw-araw. Siguro tingin ko karamihan ng mga guard is required sila na mag-overtime. 10 to 12 hours ata yung duty nila palagi. And ayun, karamihan din ng mga guard is buong araw either nakaupo sila or nakatayo sila or naglalakad. Naglalakad sila paikot-ikot sa building or kung anong premises man yung binabantayan nila. And ayun nga, pag ganun kasi yung ginagawa mo buong araw is syempre kahit sinong tao is maboboard ka talaga. Kung nakaupo ka lang, nakatayo ka lang or paikot-ikot ka na naglalakad. Ayun. So, ito siguro yung isa sa mga way nung guard sa apartment nila para at least makipag-socialize sa mga tenant at sa mga tao dun sa apartment, and at the same time siguro para malibang din yung sarili niya dahil siguro boring din yung trabaho niya. And imagine isang tenant pa lang to, so baka sa ibang tenant ganun din yung ginagawa niya. Yung tipong i-reveal niya yung bill dahan-dahan. And then, pwede pa nga dito is magandang gawin. Kung once a month lang naman to is pwedeng maghulaan na lang kayo ng guard kung magkano yung amount ng bill. Tapos kunyari mali yung hula niya, siya yung magbabayad ng bill mo. 'Di ba? Nakalibre ka pa. Ayun, siguro ako personally, hindi mo na siguro kailangan aminin na alam mo na yung bill. So siguro sabayan mo na lang yung trip ng guard kung hindi din naman nakakaabala sa'yo. At siguro yung mas maganda ring gawin is sabihin natin, pwede mo naman hindi na tignan yung Meralco app mo. Tapos ayun yung sinasabi ko na pwedeng dalawa kayo, maghulaan kayo kung magkano yung bill. At kung sino yung mas malapit sa total amount, siya yung panalo. So, siguro, maliit na bagay lang para at least siguro in a way malalighten up mo din yung mood nung guard. At the same time, ikaw din parang during that exchange, wala kang iniisip na problema. So, iniisip mo lang kung magkano yung amount ng bill. At siguro,
in a way nalalighten up din or gumaganda din yung mood mo habang naghuhulaan kayo. So, ayun, depende na sa'yo kung aaminin mo na or kung gagawin mo siyang parang laro na lang. Maghuhulaan kayong dalawa and hindi mo na muna titignan kung magkano yung amount sa app mo para merong suspense. And ayun lang para sa kwento na to. And kung meron pala kayong mga kwento na gusto nyong ma-feature dito or gusto nyong basahin ko or gusto nyo ng advice or kung gusto nyo lang ng opinion or perspective ng ibang tao, so pwede nyo yan isend sa email ko at pinoyheisenberg@gmail.com and then iiwan ko din yung email ko sa description box. And ayun lang muna. Maaga tayong matulog dahil maaga pa tayong gigising para sa sweldong kasya lang sa pangbuwanan nating gastusin. Ako nga pala ulit ang professor nyo, Pinoy Heisenberg.